nga eh, when I was talking to Tito, naghahanap kami ng pwedeng itapat. Kasi alam namin na yung base ng JM Fiang sobrang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mag-play ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see lang in Fiang's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, baka magkaroon tayo ng another session with him, please. Mr. Sir Keith with Direk Dan. Siguro sa premiere night. About the movie Cherry. Okay, thank you Cherry. Direct, namit ba yung na-deliver ba ni na Piang and JM yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa child number 82, anak ni Boy Kana na siyempre alam naman natin siya yung top crosser sa Sinimalaya. Ang bida ron si JM lang, pero si Piang super supportive talaga ron eh. Kasi kahit di siya epal ha, nung premiere. Talaga nandun lang siya sumusuporta si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, namit ba kung ano yung ine-expect mo? Yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung una in love ka lang dahil looking at them, ano? Pero Ako kasi pag may ka-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude for me. Nung nag-start kami mag-shoot, sinabihan ko sila na pag magka-work tayo, do three things. Come on time, you memorize your lines, and huwag kayo tutungkol sa set na wala kayong bago. And alam ng lahat ng actors na ako. And they exceeded my expectations. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never pa silang never ko na-encounter na hindi na memorize yung lines nila. May mga sequences kami na just ko ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin natin. And third, gusto ko, I like working with actors na may sariling take sa script. May idea sila. So parang we really take time before the shoot, discuss the script. And na-impress ako na may baon sila. Kaya parang kasi, ayun, very important yung attitude. Aside from, I can rave about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude nila. And yun yung talagang saludo ko. Si JM naman talaga siya yung revelation dun sa Sinimalaya last year. Yes. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-take, or before kami mag-taping, nag-start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pa lang, papagalitan na ako ni Direk Dan. Legit, diba Direk, sinabi ko sa'yo? Sinabi ko talaga sa kanya na akala ko pagalitan nila ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, diba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung buong taping days, masasabi ko na isa si Direk Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Dan. Sa lahat ng bagay, ultimo, mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, siyempre, super grateful ako na first solo film namin ni JMC, Direk Dan na naghawak. Diba? Comeback movie niya, swerte namin. sa genre rom-com, kayo ang napili niya makita. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya panoorin niyo po ang Almost Us sa May 6. Hindi pa ito pinakali ha, marami pa pinakali. Hindi, sinabi ko lang, para lang. JM. Noong una na-pressure ko na siyempre, Direk Dan. And ako personally kinakabahan ako lang kasi ramdam ko baka may expectation niya kasi nabalitaan ko rin yan. May naging feedback niya sa Sinimalaya. Pero may parang nagtiwala na rin ako kasi Direk Dan yan. Nung sinerch ko yung IG na bumungan agad sa akin yung Gawad Urian. Diba? So, okay. Hindi tayo pwedeng pa-chill-chill lang dito. Kaya pag-usahan natin, pagbutihan natin. And ayun, hanggang sa nakailang araw kami ng taping days. Grabe, mas alam ko yung ina-expect ko na ibang kasing aura ni Direk kung titignan mo siya. Alam mo yung parang tititig pa lang, susunod ka na.
Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk Dan, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nagdidirect eh. Nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap yung baon niya. Does it help na bata pa si Direk Dan? Bata pa siya, 40 pa lang siya, di ba? Sorry. Direk, nag-enjoy daw sila as katrabaho ka. Can we share the Ano lang, Sir AJ isip bata lang. Ayan. Yun nga, babalik ako sa ano eh. Kasi naniniwala ako talaga na ano eh. Ang hirap yung schedule natin sa mag-shoot, di ba? So, madami mga galing, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang malayo yung maharap. Dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good thing. Before the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit napag-perfect ng isang Dan Villegas na mas kilala sa